Caesars. Ginagawa ng simbahan, masyado ng pagdidikta, paninikil sa karapatan ng tao. Dahil, halimbawa Ako na, pwede na ako. pwede kong sabihin, si Governor Pagdanganan, boboto ko eh. Natitiyak na kanya ngayong gabi, boboto ko siya. Pero, hindi ko siya i-endorse sa membro namin. Kasi, pag siya'y naging kurap, bandang huli, nilalagyan mo pa ng cargo de konsensya yung membro mo. Ha? At kung halimbawa, hindi ka sinunod ng membro mo, nilalagyan mo rin siya ng cargo de konsensya dahil siya, hindi masunuring ng simbahan. Hindi sumusunod sa leader. Kaya dalawang kasalanan ang ginagawa mo sa membro mo. The church at risk. At dinidisregard mo totally yung sinabi ni Jesus Christ na dapat i-respect. Render unto Caesar the things that are Caesar's and unto God the things that are God's. Okay, Father Anton, okay. Your side. My side, okay. Siyempre, una sa lahat, nare-respeto ko yung posisyon ni Brother Eli. Pero sa palagay ko, mali interpretasyon niya, no? Makinig tayo. Makinig tayo. Let's listen. Let's listen. Konteksto ng pagbabayad ng buwis yan kung magbabayad sila undi. Ang sabi ng Panginoon ni Jesus, bigay mo sa Diyos ang sa Diyos at kay Cesar ang kay Cesar. Ang ibig sabihin yan, gawin mo yung tungkulin mo sa Diyos, gawin mo tungkulin mo sa bayan. No? Anong tungkulin sa bayan? Anong tungkulin natin sa bayan? Ano yung responsibilidad natin sa bayan? Maglukluk tayo ng mabubuting maglilingkod sa atin. At kung kinakailangan mangampanya tayo ng mabubuting lingkod. Okay, may reaction dito. Rico, go ahead. Reaction lang sinabi ni Father Anton. Sabi niya, ibigay niyo sa Diyos ang para sa Diyos, bigay sa tao para sa tao. Hindi ba ang tungkulin ng simbahan ay magbigay, mag-aral ng mga tao na maglilingkod para sa Diyos? Hindi yung ibibigay mo yung kandidato para sa kanila. Anong gagawin ng kandidato kung pumalpak? Sabi nga ng Conference for Christ, 20 years, mahabang discernment, pinag-aaralan nila. Paano kung halimbawa ay pumalpak yung kandidato? Sabi nila, mag-aano nila siya sa strict, lalaban ulit sila. Ano yun? Samantalang sa Biblia, ang propetang Elias na nanalangin, tama yung panalangin niya, pinakinggan ng Diyos. Kung hindi pinakinggan ng Diyos yung panalangin nila, ano mangyayaring sa kandidato? Okay, thank you. Yes, ma'am, go ahead. Naniniwala po ko, at talagay ko rin naniniwala din naman, na ang politika po ay bahagi ng ating social environment. Kaya po bumantot, gumulo, at naging marumi ang politika because nobody lift a finger to do something about it. Ngayon, nakikialaman ng simbahan at lahat ng religious organization, kaya nakikialam, hindi pala mag-pressure. Nakikialam ng, para pumili, according to Deuteronomy 16:18, humirang ka ng mamamahala, yung hindi nangungurakot, yung hindi, they must not be impartial. So, kaya nakikialam ang simbahan. Okay, thank you. Yes, Rod, go ahead. Okay. Well, mga kaibigan, at mga tagapanood, mawalang galang na, ako po'y hihingi ng tawad sa Panginoon Diyos ngayong gabi. Bakit ho? Masyado nating kinakalagkad ang pangalan ng pobre. Alam po ninyo, ang Panginoon Diyos po ay hindi politiko. But politics is the art of getting along with people, while statesmanship is the art of getting along with politicians. Kaya pinili ng Panginoon Diyos, kung natatandaan ninyo, 13. Kayo pumipili na 13. Baka nakalimutan yung isa ron ay naging Judas. Natitiyak ba ninyo kung sino na yung Judas na yan? Ako'y nagtatanong lang, ha? Okay, may reaction lang si... Very briefly, no? Kasi patapos. May isang passage sa Bible, may isang passage sa Banal na Kasulatan. Ang sabi sa Proverbs 11:14, where no counsel is, the people fall. Ito ang tinatayuan ng mga churches at mga pastor sapagkat kinakailangan natin ng aral ng Banal na Kasulatan. Okay? In all aspects, magmula sa kaligtasan ng kaluluwa, hanggang sa kaligtasan sa kahirapan, hanggang sa governance, kailangan natin ng katuruan mula sa Banal na Kasulatan. Final statement na tayo, Mel, no? Siguro, pisahan natin kay Brother. Okay. Brother Romel, go ahead. Ang tao bilang isang tao ay may isang limitasyon kung saan pwedeng mabago-bago ang attitude niya at pananaw sa buhay sa panapanahon. Kaya naroon dapat handa ang taong bayan na laging paalalan sino mang maluklok sa ating lipunan kung anong tamang pamamalakad ng ating bayan. Kaya i-provide natin sa mamamayang Pilipino ang tamang framework ng halalan at sino ang dapat mahalal, kung ano ang dapat qualification niya, pero hindi particular kung anong katangian, kagandahang lalaki o kagandahang babae. Kundi issue natin yung issue na kusang uunlad
ang bayan natin, lalo tigit ang nakararaming mamamayan. Thank you. Attorney Respicio, go ahead. Go ahead. Ang issue nun merong issue nun sa EDSA, it was a moral issue. Okay. No? It was a moral issue of good governance, no? So, we took a stand dun sa EDSA, no? And we want to continue and preserve the gains of EDSA. Ngayon, yung sa kung hindi makikialam yung simbahan, ibang makikialam, no? Kung hindi makikialam yung mga merong moral sense and clout, ibang makikialam yung mga wedding lords, yung kung sinong mga lords, no? So, kailangan makialam talaga yung simbahan sa yung mga sa organizations, no? Okay. So, ang kwan namin doon sa EDSA is kung hindi nakialam ang simbahan, EDSA 1 saka EDSA 2, ano kayang nangyari? Mayroong moral imperative. Ano kayang nangyari? Okay, Okay, Ron, your final statement, please. briefly. Final statement. Opo. Okay. Music, please. And now, the end. Rod, Ano? okay. Okay. Mga kaibigan, pag hindi natin hinaluan ng konting biro ito, baka mapagkamalang nasa kiyogi tayo. Kaya ako'y nagbibiro ng konti. But seriously, sa inyo po manggagaling ang aming ikagagaling. Kayo ang hari, huwag kayong ikangay makumbinsi ng kung ano-ano mga kamoting kahoy dyan. Yan lang masasabi ko sa inyo. Huwag ho ninyong intindihin ang popularity. Marami na kayong pagkakamali dyan. Popularity will not serve you. Ability is the name of the game. Salamat po na marami. Okay, Obet. Alright. Salamat, Oka. Marami akong natututuhan dito. Anyway, ang punto po natin ay napakasel ng politika para ipagbayan natin sa mga politiko o ilang sektor na ang interest na pansarili ang maghahari. Ang dapat palawakin natin ang pakikialam ng bawat sektor. Sapagkat kung makikialam yung mga illegal drug lords at yung mga iba diyang grupo ay nakikialam, bakit hindi ang kooperatiba? Bakit hindi ang civil society? Bakit hindi ang simbahan ay makialam din para maging matino ang mga umuugit sa ating bayan? Ang importante lang, liwanagin po natin, ang pag-i-endorso ay hindi pagdidikta. Okay. Ang evaluasyon at final na desisyon ay nasa tao pa rin. Okay, Brother Eric. Para po mailagay sa kamay at desisyon ng tao, hindi kailangan mag-endorso ang sino religious leader. Kailangan magbigay sila ng guideline, yung galing sa banal na kasulatan na mapanggagalingan ng magandang gobyerno. Kung sino ang maaaring makapamahala ng maganda, yun ang dapat nila ibigay, yung mga katangian. Pero mag-endorso ng personal na tao, inaalisan mo na ng karapatang mamili ang miyembro mo. Para ba sila puro tanga na at ikaw na lang ang magdidikta na magdidikta. Diktador ang labas mo niyan. Yan ang masasabi natin. Oh, Father Anton, you have the last say. Ang masasabi ko lang ay simple lang, ang politika, ideally, ay hindi madumi. Ang politika ay ang institusyon. No? Ito yung institusyon ng paglilingkod sa bayan. Huwag natin kalilimutan, the best service is public service. The best service is public service. Kaya lang, mali ang nalalagay natin sa pamahalaan. Kaya ngayon, meron naman tayong pagkakataon na makapaglagay ng mabubuting tao. Maka-Diyos, may moral integrity, may competence. At kung kinakailangan mag-endorso tayo, ang mga lay people, tulad natin, kayong lahat, kayo yung mga Katoliko, 85% Katoliko Kung kinakailangan mag-endorse ng lay leaders, religious organizations, tungkulin nyo yan, we have to be responsible to our country that God has entrusted to us. At wag natin ihihiwalay, love for God is love for country. Okay. Salamat po. Alright. Alam mo, Bel, siguro mga kaibigan, mga malit-palit dyan, dito po sa side na nagsasabing sang-ayon sila na mag-endorso ang simbahan at ang mga religious organizations na nasa simbahan, ay dahil mayroon daw moral imperative. Dahil siguro, sa politika, pag ang pananaw natin ay may tama at mali,